nagsisiga-sigaan, nagtatapang-tapang, huwag niyo kong tatakutin. Ha? Huwag niyo kong tatakutin. Tarantado. Subukan niyo. Because the moment na makita namin na mag-isip-isip na lang kayo, ayoko na. Pagka inisnab mo pa kami ngayon, we will terminate you. Malinaw ha, sinabi ko sa'yo, we will terminate you. Taong bayan, ite-terminate ka. Sasabihan niyo ako ng Constitution, tarantado. Ikaw nagbabiolate ng Constitution. Tarantado, tanga. Yung loyalty, AFP, gusto mo sa kanya pumunta? Pare-pares kayo mga tanga. Nagsisiga-sigaan, nagtatapang-tapang. Huwag niyo kong tatakutin. Ha? Huwag niyo kong tatakutin. Hanip kayo? Hindi pwede yung mali ang iiral. Hindi pwede na kayo, binoto lang kayo ng taong bayan. Ito lang kayo. Constitution ito. Binabaliktad niyo yung Constitution, ginagamit niyo laban sa taong bayan. Pag tumayo ako, tatayo ang taong bayan. That's how confident I am. No? Pinagre-relax ko lang yung taong bayan. No? Kaya kayo, na may mga masasamang intensyon, mag-isip-isip kayo. We will go out yung full might of the Filipino people and you will see power. The full power of the Filipino people, makikita ninyo. Yung mga nagsasalita ngayon na mayabang at mga mga bibigay-bigay ng expert opinion, mga kuno-kuno, na may sinasabi pa na you will quell any attempt of the people. Tarantado. Subukan nyo. Because the moment na makita namin na mag-isip-isip na lang kayo, ayoko na, doon ko na lang sa proclamation ko. Kasi ready na ako eh. Sa lahat na sasabihin ko, ready na ako. Patayin nyo na lang ako ngayon, parang di ko masabi. Ay, ang gagawin ko na lang kukwentuhan ko na lang si Commander Bukay. Kukwentuhan ko na lang yung iba kong commander. No? Kukwentuhan ko sila para alam na nila lahat ng gusto ko sabihin. So that implement na lang nila. Okay? Akala nyo matatakot ako sa inyo. Gago. Tangina nyo. Ang kinakakatukutan ko lang, langit. Diyos lang ang kinakatakutan ko. Kaya gago kayo. Wag na wag kayong kukontra sa akin. Kasi kalaban nyo langit. Sinasabi ko na sa inyo. Kaya kayong mga Pilipino na nakukuha sa bayad at nasisilaw sa maling narrative, mag-isip-isip kayo. Nililinaw ko, hindi tama na may question sa droga, sa paggamit ng droga o sa addiction ng droga ang isang presidente ng Pilipinas. Yung mga pinalabas nila Maharlika, nila JM, nila Cathy, love you Cathy, yung mga ganon, ay kinakailangan, kasi nagkaroon ng question mark, kinakailangan, napakasimple, because you are holding a position of trust, guaranteed by the Constitution, binoto ka ng taong bayan, you have 6 years. It is your responsibility sa taong bayan na ipakita na wala ka talagang kinalaman sa droga. Simple, hair follicle drug test. Hanggang 25 December. Pagka inisnab mo pa kami ngayon, we will terminate you. Malinaw ha, sinabi ko sa'yo, we will terminate you. Taong bayan, ite-terminate ka. Sasabihan niyo ako ng Constitution, tarantado. Ikaw nagbabiolate ng Constitution. Durugista ka eh. You just have to prove to the people na hindi ka durugista. And you owe the Filipino people, BBM. You owe the Filipino people na magpa-drug test ka para matamimi doon sa isang issue. Pangalawang issue, komunista. Bakit mo pinapayagan ang komunista sa gobyerno mo? Na nagdidikta pa sila sa Kongreso at sa Senado. Bakit mo pinapayagan? Pati sa iyo, sa Malacanang, nagdidikta. So, hindi tama. Tapos pumapayag ka rin na diktahan ka ng Amerikano, CIA counterpart. So, maling-mali eh. You are not doing your job as the President of the Filipino people.
Nilabag mo ang tiwala ng taong bayan sa sinayang mo. Pangatlong issue mo, bakit pinapayagan mo ang First Lady o si Tamba ang magpatakbo ng Pilipinas? Totoo ba yun o hindi? Pakita mo. Pero hindi mo hinahayaan mo lang wala kang alam. Bakit mo pinapayagan mag-drop the line ang isang House of Representative in place of you? Bakit mo pinapayagan na siya mismo tatawag diretso sa sa Chief of Staff para sabihin, oh, yung 350, okay na, kanya. Tarantado, tanga. Yung loyalty, AFP, gusto mo sa kanya pumunta? Pare-pares kayong mga tanga. AFP, ang loyalty ninyo sa taong bayan. Kanino ba galing yung pera? Kay Tamba ba yung pera? Lahat kayong mga junior officer, middle grade officer, enlisted men. Isipin ninyo, kahit ginawa pang 1,000, kahit ginawang 1,000 yung subsistence, yung pangkain ninyo, sang araw, kahit gawin mo 2,000, pera ba niya yon? Pera ng taong bayan. Nasaan dapat ang loyalty ninyo? Taong bayan. Sinabi ko na ilang vlog. The reason for a Republic of the Philippines is because there are 119 million Filipinos. The reason for a Philippine Democratic Government, Republic of the Philippines, is because we have a government for the people, of the people, by the people. Taong bayan. Gaano kahirap intindihin yun, mga bopol. The reason for a constitution is because the Filipino people ratified the Constitution. We, the sovereign Filipino people, sa preamble, intindihin nyo, we, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this Constitution. There's nothing wrong in the general aspect of the Constitution because right there in the preamble, nandun lahat ng aspirations and ideals ng taong bayan. Kaya kayo na mga nag-iisip na baguhin yung konstitusyon, palitan yung konstitusyon, mag-isip-isip muna. Ako, payag ako, baguhin Baguhin kasi may mga mali doon. Party list, mali doon. Di ba? Maraming mali doon sa konstitusyon. And we will go there. We will go there. Hintay kayo. But not yung style na hindi involved ang taong bayan. It has to be the Filipino people who will ratify the Constitution, who has to be represented every sector. If they want to change, then put forth an agenda. Ano yung papalitan na provision? Magsimula tayo sa Article 1, Section 1, lahat yun down the line hanggang sa dulo, sa last paragraph ng Constitution. Isa-isayin natin, himay-himayin natin. Put forth the agenda. Anong mali dyan? Baguhin na natin. Let's call it the 2025 Constitution. Uy, 2025, parang sigurado, Kasi, ayusin natin. Babalik tayo 73 Constitution, 1935 Constitution, kung anong Constitution. Hindi! We move forward! Anong babalik pa tayo? Hindi! We define yung gusto natin. And I will be there to make sure na tama. Putang ina yan. Sorry. Nakainit ng ulo I will be there to make sure na tama. Kasi sawang-sawa na ako, pikang-pika na ako na yung taong bayan, ginago nyo Lagi nyo ginagago. 40 years na. 40 years na. Tinyente ako noon nung EDSA 1. Putang ina yan. Hindi nyo, naramdaman namin yung ano ba? Yung dilema. Dito ka ba? Taong bayan kami. Taong bayan. Cory ba ako? Hindi ko naisip si Cory noon na dapat siya maging presidente. Hindi nga ako naniniwala kay Indrilin, dinaya ni Marcos Sr. yung botohan For all I care, I was a lieutenant. Pakialam ko dyan sa mga
sa mga nangyayari sa ibabaw. Tinyente lang ako nun. Kaya kayong mga junior officer, mga enlisted man, makinig kayo sa akin. Alam ko may mga nakikinig sa akin. For all I care, I had a command. Meron akong kumpanya ng Scout Ranger. Kung iiwanan ko, pupunta ako Aguinaldo, kakampi ako kala Ramos, Enrile, Honasan, nakagaya nung ginawa ng mga kasama ko, sino may iwan na opisyal dito? Sa Bonifacio. That's why naiiwan ako. Hindi ko iniwanan yung tropa. Hindi ko iniwanan ang tropa. Tandaan niyo yun, kasi nasa dugo ko yun. Hindi ako nangiiwan ng tropa, lalo na pagka may problema. Tandaan niyo yun. Kaya nga walang iwanan ng FGF eh. So, nisip ko, baka orderan itong mga tropa ng ibang opisyal. Susunod lang yan kasi trabaho lang nila eh. Mas maganda, ako na lang inandoon. Para malaman ko kung may utos ba na pagpapatayin yung mga tao sa EDSA o kaya kuhanin yung radio station ni John Kitley, which was the primary mission nung tao, nung kumpanya. Nakailang beses sakay baba sa 6x para pumunta doon sa pwesto ni John Kitley sa Bimapa, doon sa Santa Mesa, sa RJ building. Doon sa building ni Ramon Jacinto. Nandoon. Kasi nandoon yung defense radio station at the time. Nagme-maintain ng armed forces noon yung defense establishment ng radio station para ma-inform yung utak ng mga tao. So yun yung kwento. I decided na to stay with the troops. And wala akong pakialam sa Cory Marcos Sr. Wala akong pakialam. Pakialam ko, masaktan ng taong bayan. Ngayon, ito na naman, putragis. Ito na naman. Wala akong pakialam, Marcos. Wala akong pakialam, Marcos. Bahala ka sa buhay mo, ma-overdose ka. Wala akong pakialam, Inday Sara. No? Politika to eh. Pero ang pakialam ko, taong bayan. Hindi kayo magkasakitan. Ang pagkakaiba lang, meron pagkakaiba eh. Cory Marcos Sr. Si Cory, tumakbo pa lang. Housewife ng pinatay na Ninoy Aquino na ina-idolize ng tao. Magaling magsalita eh, senator. So, si Cory parang ang last hope ng taong bayan. Pero dahil sa popular siya at baka matranslate yung boto ni Ninoy, yung pagkasikat ni Ninoy kay Cory Aquino, kaya yung opposition nagpolarize kay Cory Aquino.